Dahil kinulang nga yung mga punla ko at hindi nga rin nabuhay yung ibang punla kong talong kaya bumili na nga lang din ako ng mga seedling. At dahil wala nga akong alam na bilihan ng seedling sa bayan ng Baler kung saan nga ako nagbablog kaya nagpunta pa nga ako sa kabilang bayan para makabili nito. At eto nga si kuya, siya nga yung may-ari ng seedlings trading na to. Bali inihahanda niya na nga din yung mga napili kong seedling na bibilihin. Tigwa 8 peraso nga lang din ang binili ko bawat klase dahil ito nga yung itatanim ko sa mga plat na ginawa ko sa palibot ng kubo. Bumili nga ako ng 8 perasong kamatis at tigwa 8 peraso bawat klase ng talong. Siguradong mabubuhay na nga ito dahil medyo may kalakihan na nga din itong mga seedlings na tinitinda ni kuya. Alam nyo, napakahirap din talagang magpabuhay ng punla. Nagpunla nga ako ng napakaraming talong pero wala nga lang nabuhay. Siguro expired na nga din yung nabili kong binhi. Tignan nyo tong mga seedlings ni kuya, napakagaganda at wala nga rin sira yung mga dahon. Bumili na nga din ako ng papaya na medyo malaki na nga rin tapos itatanim ko nga ito malapit sa kubo o diba malapit na nga lang din pagkukuhanan ko pag magtitinola nga ako. Marami nga din pala si kuya ang seedlings na talong, iba't ibang klase nga ito. Meron nga yatang bilog at merong violet na pahaba at meron nga din yatang green na dark. Ewan ko kung tama ako, hindi ko na nga rin tanda. Basta iba't ibang klase nga yung talong na binibenta niya. Pagtapos nga ni kuyang ihanda yung mga nabili ko, eto naman at kukuhanan niya nga ako ng Madre de Agua ba tawag dito, yung kinakain nga ng mga hayop, kambing, baka at mga manok. Ito nga rin kasi yung napapanood ko sa Facebook at maganda nga daw ito napakain sa mga alaga nating hayop. Nakita ko nga lang din ito dito sa bakod nila kuya at namukaan ko nga parang ito nga yung napapanood ko sa Facebook na kinakain ng hayop kaya humingi nga ako at ayan nga pinagkuha pa nga ako ni kuya o diba ang bait nga ni kuya, siya pa nga ang kumuha para lang madala ako. Sabi niya nga madali lang daw itong buhayin, pag itinusok mga daw ito sa lupa ay mabubuhay na nga basta wag lang nga daw baligtad ang pagkakatanim. Plano at pangarap ko rin talagang mag-alaga ng maraming manok kaya ayan magtatanim nga ako ng Madre de Agua na yan para mas makatipid nga ako kapag may mga alaga na ako. Alam nyo, pwede nga rin ito sa mga alaga nating baboy, tapos tatadtarin nyo nga lang ito at ihahalo sa feeds na pagkain nila o diba makakatipid nga kayo. Sa una nga lang daw ay hindi sila sanay kainin ito pero pag araw-araw nga din hinahalo natin ito sa pagkain nila ay masasanay nga din sila, magugustuhan nga din nila. Sa mga gusto nga palang bumili ng seedlings at sa mga naghahanap nga kung saan makakabili ng marami nito at iba-ibang klase ay dito nga lang yan. At ito nga yung pangalan ng trading nila, dito nga yan sa Barangay North Poblacion di Pakulao, Aurora o sa mga taga Aurora, alam nyo na kung saan kayo bibili ng seedlings at meron nga yan contact number, pwede nyo nga yan silang kontakin. Noong mga oras nga na yan, pauwi na nga din ako sa farm dahil excited nga akong itanim yung mga binili ko. Pero bago nga ako nakaalis dyan, nakipagdaldalan pa nga ako kay kuya at napag-usapan nga namin kung paano ko nga ipopromote etong seedlings trading niya. Sabi ko nga sa kanya, pwede niya din naman i-vlog ang pagbebenta ng seedlings at kung paano nga niya tinatanim at napapabuhay. At kung ano nga yung sekreto niya kung bakit at kung paano niya nga napapaganda yung mga seedlings niya. Sa tingin nyo rin ba guys makakatulong yun sa business niya, diba? Oo. Sa panahon kasi ngayon, isa rin talaga ang social media sa makakatulong kapag may business nga tayo. Pwede nga natin i-upload dun yung mga binibenta natin para mas maraming ang makakita. Nung pauwi na nga ako, dumaan din ako dito sa bilihan ng hanger dahil kulang na kulang nga din yung ginagamit kong hanger kapag naglalaba ako. At nung pag-uwi ko nga dito sa farm, agad naman akong nagbunot-bunot ng mga damo dito sa gilid ng garden dahil dito nga ako magtatanim ng gabi na San Fernando. Maganda rin kasi pag may tanim nga ako ditong gabi para pag magsisigang nga ako ay dito na nga lang ako kukuha. Tapos kapag gusto ko nga magmerienda ng nilaga ay maghuhukay na nga lang din ako dito. Basta talaga nagtatanim tayo ay siguradong may aanihin tayo kaya wag nyo sasayangin yung mga bakanting lupa dyan sa tabing bahay nyo. Taniman nyo na din. Para paglipas ng ilang araw ay may pagkukunan na kayo, hindi nyo na kailangan bumili. Dumating na rin pala itong tools na nabili ko nga sa TikTok. Tignan nyo to guys, marami nga din itong mapaggagamitan. Pag meron nga kayo nito, hindi nyo na nga rin kailangan manghiram pa sa kapitbahay nyo. At hindi nyo na nga rin kailangan gumamit pa ng pako o martilyo. Parang kailan lang ay napapanood ko nga lang din ito sa TikTok at parang kailan lang din ay pinapangarap ko nga lang ito na sana ay makabili nga din ako. Lalo na at mag-isa ko nga lang din na nagkukumpuni kung minsan dito sa bahay kaya sinikap ko nga din na makabili nito. Sobrang natutuwa at proud nga lang din ako dahil kahit sobrang liit nga lang din ng kinikita ko dito sa Facebook kahit papano ay nakakapagpundar nga din ako ng mga gamit. Alam nyo guys, kahit sobrang liit lang nung kinita nyo basta may napupundar kayo na hindi basta-basta nauubos o natutunaw. Kapag nakita nyo nga yung napundar nyo kahit ubos na yung kinita nyo ay hindi nyo maiisip na wala na nga yung kinita nyo. Lalo na kung galing talaga ito sa pinaghirapan nyo. Sana lang din talaga hindi nga lang ganitong tools ang mabili ko dahil napakaraming ang tools na gusto kong mabili. Saktong-sakto nga nagkaroon ulit ng sira itong pintuan ng kubo kaya maaayos ko na nga ito ngayon kahit ako nga lang mag-ayos dahil meron na nga akong tools. Kagandahan pa nga nito guys ay wireless nga siya, hindi na nga natin kailangan isaksak pa
habang ginagamit natin. Isa rin talaga ito sa pinakamasarap sa pakiramdam at sobrang nagpapasaya sa akin kapag nakakapagpundar nga ako ng gamit. Kumbaga masayang masaya na nga ako sa mga ganitong bagay, lalo na kapag ako nga lang yung nakapag-ayos ng mga kailangan ayusin dito sa bahay. Syempre mas maganda pa rin talaga yung lalaki at tatanda nga tayong maraming natututunan sa buhay kahit wala pang sariling pamilya. Guys, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ulit ang video ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal dito sa AnTV. Palagi niyong tatandaan na walang nananalong sumusuko, at pag nabigo kayo, wag kayong magdadalawang isip na sumubok ulit, dahil darating din yung araw na para sa inyo at matutupad din lahat ng ninanais nyo. Basta palagi lang din kayo magtiwala sa sarili nyong kakayanan at kay Lord na kailanman na hindi kayo iiwan at pababayaan. Syempre, wag nyo din kakalimutan ang mga nagbibigay inspirasyon sa inyo, dahil yan din ang isa sa mga magpapatibay sa inyo na lumaban sa hamon ng buhay.